Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asayo Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokareta si Gandara Asayo upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay syempre ang pressure para kina Kim and Paolo, yung bigat talaga po ng dinadala at pinapasana nila ngayon sa pagkalipat po ng time slot ng The Alibay. Pero it's a good news naman. It's just na talaga mararamdaman mo yung pressure. Syempre, di ba, kailangan mayroong habulin. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po niya subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay mag-i-updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais ko rin pong magpasalamat sa ating mga taga-subaybay bilang pagsuporta sa atin pong daily updates. Narito nga pong ilan sa komento na napili kong basahin ngayong gabi. Bigyan nga po natin ng pansin at tinig ang kanila pong mga opinion. So, ang first comment ay mula po kay Ma'am Edith Nadonsa. Shout out po sa inyo. Sabi niya, "Hello Gandara, kamusta? Anong balita regarding Kim and Paolo? Ano ang itinanggi ni Kim? Ang alin? Hahaha. Mga bashers palaging humahanap ng mga negative issue. Kaya to mga fans, Kim Pao, huwag maniwala sa mga matilik na mga dila. Toxic yun. Huwag padala sa mga wakwak na bashers kasi inggit yun. Recheck lang nyo ang mga negative issue. Tutok lang tayo sa Kim Pao. Tutok lang tayo. Tawanan na lang natin ang maling cheche boritche." Opo nga. Ang tinanggi po ni Kimi ay ang pagpapakalat po ng balitang siya po ay buntis. At yung tungkol po sa balitang live-in. Kapag pinakita nga ni Kimi, pagka-crop top niya na talagang pinakitaan na ng tiyan ni Kim ang mga bashers. Sa Showtime makikita nyo naman yung mga suot ni Chinita Princess. Nung nakaraan, ay naka-crop top nga si Kim. So, kitang-kita po yung tummy niya doon. Isang maliwanag po na isang maliwanag na explanation. Hindi na kailangan po ng salita pag pinakitaan ka na ng tiyan sa fake news. Yung mga balita na yan. And tungkol po sa live-in na yan kasi knowing Kimi. Diba meron po yung paninindigan. So, lahat na yan mga ka-Kim Pao fans. And tungkol naman nga po sa ipinuputak ng kanila pong mga butse, ayun na nga mga ka-Kim Pao, mas lalo pa po silang hindi matatahimik at makakatulog kasabay natin. Kung tayo naman ay dahil sa sobrang saya, sila naman po ay dahil sa pighati. Kasi po, another good news para sa mga Kim Pao, ang pagpapalabas ng The Alibay sa March 16 sa first slot. Ang 8 p.m. slot, 'di ba? Na prime time. Kaya paniguradong magwawala at may stress na naman po sila kakaisip niyaan. Kasi talo na naman sila mga Kim Pao, 'di ba? Mga loser. Kaya talagang salip na wag pansinin ay enjoyin natin ang kanilang pighati. Hoy, ang naman brutal. Anyway, sabi naman ni Ma'am Rosemary dyan, shout out po sa inyo. Minsan Gandara, baka dilulo din yung aya ni Kim na live-in or gusto kasal muna. Pwede din naman ma-change yung perspective niya based sa experience. Mahirap pag-stick sa sinasabi, especially kung matagal na. Maybe that time ayaw niya, pero ngayon na nagkaedad na siya, pwede na. Yung sa Amanpolo lang, may ebidensya. Huwag natin kalimutan na sila lang dalawa doon na nagbakasyon. 2 times pa yon. Nag-travel sila abroad, sila din yung dalawa. Nauna na nga na nabalita yon sa Marisol Academy. Wala naman silang picture together, pero si Paolo naglabas ng picture at si Kim nag-post ng picture na nasa Europe siya. May nakakita din, hindi lang pinicturan as a respect for their privacy. At yung isang fan
na isang room lang daw si Pao at Kim sa hotel kasi nag-api name si Kim as Kim Paulo Chu. Pinakita pa nga yung screenshot. Uy, nakita ko yun. Hindi ko nga alam kung ano lang yun. Ginamit ba ang pangalan ng Kim Pao? O nakita ko yun basta. Parang kakadelete ko nga lang nung isang araw kasi hindi ko alam kung paano ko siya ibabalita kasi parang ginamit na yung pangalan ng Kim Pao o kaya nagkataon lang talaga. Yun talaga yung Kim Paulo Chu nakalagay. So, what a coincidence. Kim Paulo ba talaga ang pangalan? OMG. Tapos Chu pa ang apelido. 'Di ba? Anyway, ayun nga, kapitbahay nakakita din na dinala ni Pao si Kim sa bahay nila at minsan nakatambay sa sakyan ni Kim. Doon may picture pa nga pinadala sa Marisol Academy at kay Ogie Diaz. Hindi siguro live-in pero pumupunta-punta or mag-stay ng ilang araw sa bahay ni Paulo si Kim. Knowing Paulo sa bahay lang, but of course Paulo din pumupunta sa bahay ni Kim. At hindi ako naniniwala na hindi sila magkasama sa Valentine's Day, Miss Gandara. Kasi kung hindi sila magkasama, kahit walang maayos sa picture si Kim, yung face niya hindi niya masyadong pinakita. Coffee lang at flowers lang ang pinakita niya sa pictures. Paulo was there with her. Hindi lang nila sinabi. Huli na nga sila sa pagsisinungaling nila. Hindi nagmamatch sagot nilang dalawa. Sabi pa nga ni Kim kay Sir Rico sa tanong na kinikilig pa ba kayo? Pang-asawa daw ang tanong ni Sir Rico. Balikan na lang daw sila sa susunod. Ayun, tungkol dun sa Valentine's Day, before Valentine's Day, yung celebration nilang dalawa. And nahuli din si Kimi sa tanong ni MJ. Basta ko, day before Valentine's Day yung kanila pong celebration. And kung magkasama sila at hindi lang pinakita ni Kim, ay wala naman pong masama, hindi ba? Pero may pa-coffee doon. Alangan namang lang din, pinaparcel lang, pinadala lang yung coffee. 'Di ba? Kaya for sure nandoon mismo si Paolo Avellino. So ayan, dilulo na kung dilulo pero may mga tawag dito, ebidensyas, ganyan. And tungkol naman sa pumupunta si Kim, nabalita nga ni Ogie na pumupunta si Kim sa bahay ni Paulo, etc. Ganyan. Kaya nga sabi nila, may relasyon na talaga ang Kim Pao. Meron daw silang source na, yun ang sinasabi, na pumupunta sa kondo nga ata yung pagkakasabi nitong si Ogie, si Kim. And kung hindi man sila live-in, ako walang pake. Kasi, wala namang tinatapakan sila Kim and Paulo about naman sa paniniwala ni Kim na maaari pong magbago sa tagal ng panahon. Tagal na rin kasi yung interview na yun eh. Sana para magkaalaman po tayo, ma-interview ulit si Kimi tungkol dyan sa live-in na yan yung paniniwala niya. Diba? Sabi kasi niya noon, no live-in talaga. Habang wala pang kasal. Ayun. Kaya, pag natanong ulit si Kim, doon natin po mapapatunayan. Hindi naman po nagsisinungaling si Chinita Princess. Usually, umiilag lang po siya sa mga katanungan pero hindi nagsisinungaling. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa good news natin. Ang paglipat po sa first lot ng The Alibay. Kasi po, inurong po yung sigabo ng nila Coco Martin or Coco Jules. And ayun nga, ang inilagay po sa first lot ay ang The Alibay na kung saan ang bigat ng pressure. Grabing pressure nga daw to para sa The Alibay. Sabi nga dito, grabe ang pressure sa The Alibay, ha. Sino ang nag-decide i-move ang time slot ng series? Pero shit, if ma-maintain ng The Alibay ang viewership ng Batang Quiapo, shoota, Kim Pao na talaga malakas, ha. So, ayan, totoo yan. Kaya nga nananawagan po tayo na suportahan po natin sa mismong TV ang The Alibay. Kung hanggat kaya po natin. Nako, mag-ano na po kayo, mag-subscribe na at
pakabitan ng antena kung di antena pa rin. 'Di ba? Magpa-load na po kayo sa satellite, sa signal, anumang gamit po ninyo dyan para mapanood po sa TV ang The Alibay. Nako, para masuportahan natin kasi kailangan nga meron pong ratings tayong dapat na i-maintain. Ito nga po sa official statement ni tawag dito, post ni Kimi sa official statement po na inanunsyo sa primetime lineup O to the M to the G, to the highest form of G. I can't believe na sa first time slot ang The Alibay. OMG, hashtag The Alibay, March 16 na po. Makikita mo talaga yung pagkagulat kay Kim. And yung pressure din at the same time. Kasi OMG, di ba? Nasa first time slot ang The Alibay. Ngayon pa lang nararamdaman na nga po yan. Kasi syempre, di ba, papalitan po nila ay ang Batang Quiapo. Alam niyo namang mataas po ang ratings ng Batang Quiapo. And syempre, pa ikaw po ay nasa first time slot, talagang malaki po expectation yan. At talaga ipinagpapasalamat po ni Kim. Parang ang laking blessing po talaga nito na ilagay po sa first time slot. Malaki ang tiwala na ibinibigay ng ABS-CBN kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Samantala, sabi nga dito ni Attorney Lilet sa X, so alam na this Kim Pao family, the pressure is on. Kung nagawa natin gawin most watch series sa Prime, gawin din natin yan sa Free TV. Kaya rin natin to mga B, hashtag The Alibay ang buong katotohanan. Kaya nga dapat isagad-sagad na po natin ang ating pagsuporta sa Kim Pao. Sayang nga lang talagang wala si Paolo Avellino dito para ma-promote ng bonggang-bongga. Pero kaya natin to mga B, di ba? Kaya po natin to mga kakimpaw. Suportahan sila Kim and Paolo. Kung hindi nyo po kaya mapanood sa Free TV, kasi yung iba talagang kagaya ng iba nasa ibang bansa, pwede po magpa-trend tayo para, yung clip, magpa-trend para maano po ng mga casual netizens ang ang The Alibay, marami pong ma-curious at marami pong mapanood. Sigurado na itawag na rin po yan kay Paolo Avellino at nagse-celebrate din po si Pao at sobrang masaya. Yun nga lang, may pressure. Hindi naman po mawawala. Pero maganda yan kung sakaling ma-maintain, di ba? Napakalakas ng Kim Pao. Kaya ngayon po natin ibuhos lahat ng suporta. Ngayon natin patunayan talaga na kaya po ng Kim Pao. Na marami pong nagmamahala at sumusuporta na napakalakas talaga ng Kim Pao. So, yun lang po muna for tonight ang ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig and kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chikas. Marami pong salamat at ingat kayo palagi.